Legacy in Disguise, Kabanata 16. Nag-iba ang anyo ni Elise. Isang saglit ng pag-aalinlangan ang kumislap sa kanyang mga mata habang tumingin siya kay Adrian. Sigurado ka ba kung saan talaga ang restaurant na ni-reserve mo ngayong gabi? Napakabilis ng sagot ni Adrian, na para bang ayaw mabigyan ng espasyo ang tanong. Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? Napatawa si Adrian, pilit na inaalis ang bigat ng tanong. Siyempre hindi. Ilang araw na akong may reservation dito. Pero kung hindi ka pa rin kampante, pwede nating kumpirmahin sa loob. Umiling si Elise, may bahagyang ngiti sa labi, pero may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. 3 taon ng pag-aasawa, hindi palaging perpekto, pero sapat para matutong magtiwala. Hindi, Adrian. Naniniwala ako sa'yo. Isang pat lang. Tumigil si Elise, tila may iniisip. Pero, hindi ba dapat sa Sky Garden yung ni-reserve mo? Narinig kong may nagpabok ng buong lugar ngayong araw. Napatingin si Adrian, bahagyang nabahala, pero mabilis din siyang nakabawi. Napili ko yung mesa malapit sa Sky Garden. Maganda ang view doon. Intimate. Tahimik. Para lang sa atin. Napangiti si Elise, pero ramdam sa kanyang tinig ang pang-uusisa. Galing mo talagang magpalusot, no? Sabay silang pumasok sa Grand Bayview Hotel. Magaan ang mga hakbang nila, pero si Elise, may kakaibang kabog sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Habang paakyat na sila, isang pamilyar at matinis na boses ang pamunit sa hangin. Elise, ikaw ba yan? Napalingon si Elise, at agad siyang nanigas. Isang magarang mag-asawa ang papalapit. Ang lalaki, mukhang CEO sa mamahaling suit. Ang babae, malamodelo ang dating, pero masyadong makeuptab, at masyadong magpakitang gilas. Si Amelie. Ang dating roommate niya noong kolehiyo. Ang babaeng halos araw-araw ay sinusukat ang halaga ni Elise base sa itsura, grado, at kung sinong lalaki ang umiikot sa paligid nito. At ngayon, narito siya muli. Mas maganda. Mas mayaman. Mas mapanganib. Kahit magkasama sila sa dorm noon, hindi kailanman naging totoo ang pagkakaibigan nila. Si Amelie ay laging may ngiting mapanlate, laging may tinging puno ng inggit. Naniniwala siyang si Elise ay isang nobody na aksidenteng naging bida. Pero kahit anong gawin niya, si Elise pa rin ang napapansin. Ang pagkakaiba lang ngayon, pareho na silang may asawa. At tila gustong-gusto ni Amelie na ipagyabang kung sino ang mas nanalo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi na kailangang magsalita, ang tensyon ay parang kuryenteng bumalot sa paligid nila. Amelie, wika ni Elise, malamig pero magalang. Ang tagal na. Magdi-dinner lang kami ni Adrian. Kayo. Nagkunwaring gulat si Amelie, pero bakas sa tinig niya ang panlalait. Oh wow, anong pagkakataon. Kami rin, dito rin kakain. Sabay sipat sa suot ni Elise. By the way, anong mesa ang nakuha nyo? Ordinary box. Premium. O luxury. Hindi alam ni Elise ang eksaktong detalye, kaya tapat siyang sumagot. Si Adrian ang nag-asikaso. Hindi ako sigurado. Napatingin si Amelie kay Adrian. Isang mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Siya ba? Si Adrian. Naaalala ko pa siya, napakasimple niya noon, di ba? Bawat salita ay sinadyang may tama. Hindi ko lang in-expect na siya pala ang makakatuluyan mo. Parang may sumabog na bomba sa pagitan nila. Namula ang pisngi ni Elise. Isang init ng kahihiyan at inis ang mabilis na sumampa sa kanyang mukha. Pero bago pa man siya makasagot, mabilis na bumawi si Amelie, kunwaring natatawa. Ay, sorry ha. Baka mali lang ang memory ko. Tinitigan siya ni Adrian, ang kilay niya ay bahagyang nakakunot. Tahimik pero malinaw ang mensahe sa kanyang mga mata, hindi ka kaaya-aya. At sa loob-loob ni Elise, isang matagal nang inilibing na damdamin ang unti-unting nabubuhay. Hindi pa rin tapos ang laban. Hindi man lang nilingon si Elise. Sa halip, may kumpiyansang ngumiti si Amelie at ipinakilala ang lalaking kaakbay niya. Siya nga pala ang aking asawa, si Olivier Rochefort, aniya, kasabay ng pagdiin sa apelyido na tila ba ito'y batong ipupukpok sa kanilang harapan. Panganay ng pamilyang Rochefort sa Nanjing City. Tagapagmana ng yaman na daan-daang milyon ang halaga. Hindi nagpadaig si Elise sa yabang. Tahimik siyang tumango, mahinahon, ngunit may dignidad. Samantalang si Adrian, tahimik na nagbuntong hininga, mariing napapikit. Sa dinami-dami ng araw, ngayon pa talaga. Anibersaryo pa naman namin. Hindi pa doon natapos si Amelie. Umangat ang kilay, humalukip-kap.
Platinum member ang asawa ko rito sa hotel na to. Malaki ang kapit niya. Adrian, nasa regular box lang kayo, di ba? Huwag ka nang mahiya, ipa-upgrade ko kayo sa luxury suite. Libre na, regalo ko sa inyo. Mabilis ang pagtanggi ni Elise. Salamat pero hindi na kailangan. Ngunit bago pa siya matapos, sumabat si Adrian, kalmado ngunit may nakatagong ngisi. Ayos na kami sa pwesto namin. Komportable naman kami. Baka masyado pang maginhawa sa suite, makatulog kami sa kalagitnaan ng programa. Sa loob-loob niya, natatawa siya. Luxury suite. Platinum membership. Kung alam mo lang. Ako ang may-ari ng Grand Bayview Hotel. Ang pinagmamalaki mong suite. Isa lang yan sa daan-daang kwarto sa ilalim ng pangalan ko. Umirap si Amelie. Elise, seryoso ka ba? Ganyan ba talaga ang asawa mo? Wala man lang sense of class. Hindi bagay dito. Paano mo siya tinuturuan sa bahay? Kumapit siya sa braso ni Olivier, saka dahan-daang idinantay ang ulo sa balikat nito. Lanterang pang-aasar. Mabuti pa ang asawa ko, nag-aral sa England. Marunong umarte sa sosyal na lipunan. Sumingit si Olivier, malamig ang tingin kay Adrian. Mahal, hayaan mo na. Baka sadyang sa di pangkaraniwang estilo siya nasanay. Sayang lang ang effort kung tuturuan mo pa siya ng asal. May mga taong hindi na talaga natututo. Lalong uminit ang pisngi ni Elise. Ngunit bago pa siya muling makasagot, muling sumalakay si Amelie. Kung ako sayo, Elise, iwan mo na siya. Walang magandang kapupuntahan ang buhay mo sa piling ng lalaking ganyan. Parang sampal ang bawat salita. Wala na sa tono, wala na sa lugar. Sumabog ang damdamin ni Elise. Tumayo siyang tuwid, mariin ang boses. Amelie, ano bang problema mo? Wala kang karapatang pakialaman ang buhay namin. Hindi mo alam ang pinagdadaanan namin, kaya tumigil ka. Ngunit ngumisi lang si Amelie, may ningning ng paghamak sa mga mata. Noong college pa lang, ang taas ng tingin mo sa sarili mo, Colonel's Flower, daw. Pero galing ka naman sa simpleng pamilya. Ngayon, tingnan mo. Ikaw pa rin ang talunan. At ako. Heto, mayamang asawa, maayos na buhay. Kaya oo, may karapatan akong magsalita. Nagngangalit na ang bagang ni Adrian. Napaka-plastic mo, Amelie. Noon, isa ka lang sa mga kaklaseng sumisipsip, umaasa sa itsura. Ngayon, nagkataong may asawang mayaman, akala mo kung sinong reyna. Hindi na siya nagpigil. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text kay Lucas, General Manager ng Grand Bayview. Kailangan ko ng kompletong file ni Amelie. Asawa ni Olivier Rochefort, mula Nanjing City. 3 minuto. Napansin ni Amelie ang katahimikan ni Adrian habang nagtatype. Kumunat ang noo niya, saka biglang tumawa. Ay nako, Elise. Tingnan mo yung asawa mo. Wala man lang ginawa. Tumahimik na lang at nag-text. Natakot. Hahaha. Biglang tumunog ang telepono ni Adrian. Sagot ni Lucas. Naipadala ko na, boss. Kompletong detalye ng babaeng yun. Inangat niya ang tingin, malamig ang mga mata. Kumislot ang kanyang lobby sa isang mapanirang ngiti. Amelie, aniya, mahina ngunit puno ng pahiwatig. Gusto mo ba ng konting kwento? Tungkol sa iyo. Napakunot ang noo ng babae. Anong pinagsasasabi mo? At sa gitna ng lahat, buong lakas na ipinagsigawan ni Adrian. Amelie. Babae. 26 na taong gulang. Graduate ng Nanjing City University, pero hindi cum laude. Sa katunayan. Tumayo si Adrian Lawrence sa gitna ng silid, ang bawat salita ay parang punyal na pinakakawalan. Sa unang taon pa lang niya sa universidad, panimula niya, malamig ang tinig, mahigit 100 beses nang nag-negative check-in si Amelie Marchand, sa mga hotel, kasama ang hindi bababa sa 8 iba't ibang lalaki. Ilan sa kanila? Sina Louis Yot, Mark Foray, Damien Chappelle. Napatigil ang lahat. Parang binuhusan ng yelo ang paligid. Nang inig ang labi ni Amelie, namutla sa isang iglap. Anong kalokohan yan? Wala kang ebidensya. Mananagot ka sa batas, sa paninirang puri. Pero hindi natinag si Adrian. Sa halip, lumapit pa siya, ang titig ay parang matalim na kutsilyong sumasaksak sa budi. At hindi pa tayo tapos. Pati ba naman ang magkapatid na Bastien Dumas at Julien Dumas? Sabay-sabay ninyong sinayang ang gabi. Threesome, marahil. Sumambulat ang galit ni Amelie. Sinungaling ka. Maling-mali ang mga sinasabi mo. Natigalgal si Olivier Rochefort. Nakasimangot, tila pinipilit unawain ang nangyayari.
Pero dumagundong pa ang susunod na linya ni Adrian. Noong ika-6 na taon niya sa kolehiyo, may tumayong sugar daddy, ang vice presidente ng Altair Group. 30,000 kada buwan, sa loob ng 3 taon. Alam mo ba kung saan napunta ang pera? 4 na pagpapalaglag. 4. Sa Nanjing City Women and Children's Hospital. Yung huli, muntik na siyang mamatay. Nasa tala ng doktor. Diretso ang tingin ni Adrian kay Olivier. Wala ka pang anak, hindi ba? Tumitig si Olivier kay Amélie, nanlilisik ang mata, naninigas ang panga. Amélie, totoo ba to? Nanginginig si Amélie, pinipilit ngumiti kahit basang-basa na ng pawis ang noo. O Olivier, huwag kang maniwala sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, ikaw ang una ko, di ba? Ngunit pumailan lang ang sagot ni Adrian na parang sibat. Huwag kang mag-alala. Hindi pa yan ang katapusan. Napaatras si Amélie, hawak ang dibdib na parang inaatake ng kaba. Hinawakan niya ang braso ni Olivier at hinayla ito. Umalis na tayo. Olivier, nasira na ang gabing to, wala kang dapat marinig pa. Pero nanatiling nakatayo si Olivier. Malamig ang tinig ng magsalita. Ano pa? Nagningning ang mata ni Adrian, isang ngiti ng panalo. Pagkatapos ng graduation, nagpa-full facial reconstruction si Amélie. Retoke sa ilong, baba, panga. 1 buwan lang pagkatapos noon, nag-apply siya sa kumpanya ninyo. At sa tinatawag mong aksidenteng pagkikita. Totoo bang aksidente yon? O planado mula simula? Sinadya niyang mabangga ka. Hindi nakakibo si Olivier. Napatitig na lang sa sahig, tila binabalikan sa isipan ng bawat sandaling pinaniwalaan niya ang babaeng ngayon ay tila estranghero. Muli, lumuhad si Amélie sa harapan niya. Please, Olivier. Lahat ng ginawa ko noon, bata pa ako, desperado. Pero ikaw lang ang minahal ko. Sa'yo lang ako naging totoo. Ngunit malupit ang ngisi ni Adrian. Totoo. Nagpa-repair pa siya ng hymen habang nasa business trip sa Haicheng. Kalahating buwan lang matapos mo siyang makilala. Ganoon siya kahanda, para masigurong ikaw ang mahuhulog. Tuluyang napaupo sa malamig na sahig si Amélie. Lumuluha, humihikbi, pilit na nililimas ang mga luha sa mukha. Hindi na napigilan ni Olivier ang galit. Lumapit siya, sinunggaban ng kwelyo ni Amélie at isang malakas na sampal ang damapo sa pisngi nito. Sabihin mo ang totoo. Sigaw niya. Ilang ulit mong pinaniwala akong ako ang una. Yun pala, daan-daang beses ka nang naging alipin ng katawan mo. Nagbago na ako. Sigaw ni Amélie, halos mawala ng boses. Olivier, mahal kita. Ginawa ko lang yun noon para mabuhay. Hindi mo alam kung gaano kahirap maging mag-isa. Pero matalim ang tingin ni Olivier. Pag napatunayan ko ang lahat ng to, ang pamilya mo, ama mo, ina mo, pati kapatid mo, itatapon ko sa lansangan. At ang kapatid mong nasa kumpanya ko. Kaunggel siya. Wala kayong matitirhan. Uubusin ko kayong lahat. Patawarin mo ako, humahagulgol na pakiusap ni Amélie. Olivier, maawa ka. Ngunit sa huling dagok, muling lumapit si Adrian at bumulong sa tenga ni Olivier, hindi pa yan ang huli. May video siya. Galing sa dating sponsor na gusto niyang sirain. Makukuha ko yun para sa'yo. Tumitig si Olivier kay Amélie, ngunit wala nang awa sa kanyang mga mata, tanging pagkasuklam at galit ang namumutawi. Nag-aalab sa matinding galit ang mukha ni Olivier Rochefort. Para siyang sinakluban ng langit at lupa nang mabunyag ang pagtataksil ni Amélie Marchand. Isang malakas na suntok ang binitiwan niya sa dingding, sabay singgal ng masasakit na salita, tila isang hayop na nawala ng katinoan. Walang hiya kang babae. Niloko mo ako. Nilinlang mo ako. Papatayin kita. Napahiyaw si Amélie, halos masabunutan ang sarili sa pagkataranta. Magulo ang kanyang buhok, ang mga luha ay bumabaha sa kanyang mukha habang pilit siyang lumalayo. Ngunit hindi siya tinantanan ni Olivier. Lalong lumalim ang bagsik sa kanyang tinig. Gusto mo ng kalayaan. Heto. Hiwalay na tayo. Aniya, halos sumisigaw sa bawat salita. Pero tandaan mo to, Amélie. Kapag hindi ka nawala sa paningin ko, pati ang mga magulang mo at kapatid mo, hindi ko kayo palalampasan. Parang nawasak ang buong mundo ni Amélie. Ang lahat ng pinaghirapan niyang pukana, ang pagbabalat kayo bilang isang ulirang nobya, ang mga pangarap niyang mabuhay sa karangyan, lahat, naglaho sa isang iglap. At ang ugat ng kapahamakan niya. Si Adrian Laurent. Nagngingit-ngit siya sa galit habang nakatitig sa lalaking hindi man lang natitinag. Ngunit si Adrian, kalmado. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, punong-puno ng panunuya.
Mahal ko, wika niya kay Elise Rousseau, hayaan mo na silang magbangayan. Mga aso na nilantad ang tunay na kulay. Tara na. Hinawakan niya ang kamay ni Elise, at walang pakialam sa kaguluhang likuran nila, dinala niya ito patungo sa elevator. Nanlaki ang mga mata ni Elise, hindi sa takot kundi sa matinding pagkalito. Paano nalaman ni Adrian ang lahat ng ito? Sino ang nagsiwalat ng baho ni Amelie? Napatingin siya sa kanyang asawa, may nanginginig na tanong sa kanyang labi. Ikaw. Ikaw ba ang may gawa nito? Napangisi si Adrian, parang may itinatagong lihim na mas mabigat pa sa buong eksena. Wala akong oras sa ganyang kababawan, sagot niya, puno ng kumpiyansa. May dating kaklase si Amelie na uhaw sa paghihiganti. Naging saksi lang ako sa pagbagsak niya. Pagpasok nila sa elevator, pinindot ni Adrian ang buton para sa pinakamataas na palapag. Napakunot ang noo ni Elise, agad siyang napaatras. Adrian, mali yata ang pindot mo, bulong niya. Hindi ba nasa pinakataas ang Sky Garden? Ngunit sa halip na itama ang kanyang sinabi, ngumiti lang si Adrian, isang misteryosong ngiting may halong sabik at pananabik. Mahal kong asawa, aniya, ngayong gabi, pupunta tayo sa Celestial Garden, literal. Napasinghap si Elise. Ang Celestial Garden. Isa iyon sa pinaka-pinapangarap ngunit hindi maabot na lugar sa buong Nanjing City. Isa itong eksklusibo, pribado, at bantay sarado. Ni sa panaginip, hindi niya inakalang mararating nila iyon. Ngunit isang ideya ang biglang kumislap sa kanyang isipan, nakakagulat, imposible, at hindi niya agad matanggap. Si Adrian, siya ba ang taong may-ari ng Celestial Garden? Dahan-dahan siyang lumingon sa asawa. Nanginginig ang kanyang tinig. Adrian, ikaw ba ang nagpareserba ng Sky Garden? Muling ngumiti si Adrian, ngiti ng isang lalaking may tinatagong mundo. Oo, mahal ko. Gusto kitang bigyan ng sorpresa na walang sino man ang kayang tapatan. Isang anibersaryo na kahit ang langit ay maiinggit. Hindi na napigil ni Elise ang pag-agos ng damdamin. Nahulog ang kanyang puso, literal. Parang bumagal ang mundo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay lang ang malinaw sa kanya, sa piling ni Adrian Laurent, siya ang pinakamaligayang babae sa buong Nanjing City. Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad ang pinakamataas na palapag ng Grand Bayview Hotel. Agad na yumuko ang isang tagapaglingkod ng hotel, paan ng paggalang at formalidad. Binibining Elise, sa ngalan ng Grand Bayview, malugod po naming binabati kayo sa inyong anibersaryo. Isang karangalang kayo'y aming mapaglangkuran. Tahimik na kumaway si Adrian, at sa isang iglap, nagsilisan ang mga tauhan. Naiwan silang dalawa. Ang Sky Garden, isang paraisong nasa ulap, ay para lamang sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Elise. Parang huminto ang mundo. Hindi siya makagalaw. Isang malawak na hardin ng mga kakaibang bulaklak ang bumungad sa kanya, naliliguan ng malambot na liwanag mula sa kristal na kisame. Ang musika ng isang live na piano ay dumaloy sa paligid, malamig, banayad, at nakakapasok sa kaluluwa. May samyo ng mga bulaklak na parang yakap ng isang matagal ng pangarap. Nagbago ang himig. Isang pamilyar at makapangyarihang awit ang umalangaw-ngaw, ang klasikong wedding march mula sa A Midsummer Night's Dream. Sa bawat nota, para bang may humahaplos sa kanyang puso. Mula sa dulo ng hardin, lumakad si Adrian. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na tuxedo, kumikislap ang mga mata, hawak ang isang palumpo ng puti at pulang rosas. Sa bawat hakbang niya, nagsilabasan ang mga pulang puso mula sa sahig na kristal, kumikislap kasabay ng musika, tila ba ang langit at lupa ay nagkaisa upang ipagdiwang ang sandaling ito. Sa kabilang panig ng mga kristal na dingding, libo-libong mata ang nakatingin. Hindi man lubos na makilala ang mga mukha ng magkasintahan, ramdam ng lahat ang napakalalim na emosyon. Ang iba'y napapahawak sa dibdib, ang iba nama'y napapaluhod sa paghanga. Napaka-perpekto ng lahat, bulong ng isang babae. Para akong nanunood ng isang pelikulang hindi ko kailanman malilimutan. Kung ako siya, hindi ko nakakayaning mabuhay, sa sobrang saya. Sigaw ng isa pa. Sino ang lalaking iyan? Isang prinsipe. Isang maladyos. Hindi ko makita ang mukha niya, pero ramdam ko, siya ang lalaking pinapangarap ng bawat babae. Nahipnotismo ang madla. Inggit, paghanga, at pangarap. Lahat ng damdaming posibleng madama ay sumabog sa ere. Ilang babae ang tahimik na lumuluha, hindi sa lungkot, kundi sa masidhing pagnanais na maranasan ang ganitong klaseng pag-ibig, isang pag-ibig na walang katumbas. At sa gitna ng lahat ng ito, si Elise ay parang bata sa gitna ng isang panaginip. Nanginginig ang kanyang mga kamay.
Hindi siya makapaniwala. Hindi ito totoo, pero narito ito, totoo sa kanyang harapan. Huminto si Adrian sa harap niya. Itinuro niya ang tanawin ng gabi sa Nanjing City, milyon-milyong ilaw, para bang mga bituin sa lupa. Elise, malumanay pero matatag ang kanyang tinig. Mahal na mahal kita. Noon, hindi ko naibigay sa iyo ang kasal na nararapat sa'yo. Marami akong pagkukulang. Marami akong pagkakamali. Pero ngayon, kahit wala tayong simbahan, kahit wala tayong mga bisita, ang gabing ito ay atin. Isang kasal para sa ating dalawa. Sana, tanggapin mo ang regalo kong ito, isang alaala na habang buhay mong dadalhin. Hindi na nakapagsalita si Elise. Tumulo ang kanyang mga luha, hindi mapigilan. Tuluyang bumigay ang puso niyang matagal nang nagtitiis. Adrian. Halos pabulong ang pangalan niya. Ito na ang pinakamagandang gabi sa buong buhay ko. Gustong-gusto ko ito. Salamat, salamat sa hindi mo pagsuko. Bumagsak ang kanyang luha, kasabay ng pagtawa niya sa sobrang saya. Lahat ng sakit, lahat ng pagod sa nakalipas na 3 taon, parang pinawi ng gabing ito. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin at ng kisame ng kristal, sa gitna ng pusong sumasayaw sa sahig, at sa gitna ng musika ng pagmamahal. Si Elise ay walang alinlangang pinakamasayang babae sa buong Nanjing City. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.